Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapan. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga trending na stock at saka yung mga request na stock galing dun sa group page at saka sa group chat. So ayan guys, simulan natin. Guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to click Positional Traders PH, lalo kung bago ka sa stock market guys. Check nyo lang itong playlist na to. Sa playlist na to guys, may dinidiscuss ako dito na buy signal lesson. So sa buy signal lesson guys, i-discuss ko dyan yung uptrend, sideways, downtrend, kung paano ka mag-entry, mag-position, at paano ka rin mag-sell, paano ka rin mag-cut loss, paano ka rin risk management. So, check nyo namin din yan, yung iba dito guys na lesson. Nasa baba ng description yan guys. Check nyo lang sa baba ng description. So, tsaka huwag yung kalimutan din yung 10% gain monthly rule at tsaka yung my earnings or loss in stock market. So, yan guys. So, makikita nyo guys kung paano ko ini-execute yung mga plan ko. So, paano rin ako, anong idea ko, bakit ko pinasok yung stock na yan. So, ayan guys, no. So, dito rin din guys sa Positional Traders PH Facebook page, pwede kayo dyan mag-comment or mag-message regarding sa stock or magtanong kayo regarding stock. So, pwede kami magpa-insight. So, pwede kami mag-post. Nagpo-post ako dito guys ng mga upload ko na stocks. Tapos yung mga comment, itong stocks na request kung just in case medyo may hawak kayong stock tapos medyo naguguluhan kayo, analyze natin yan guys. Ganon din dito guys sa Call Financial Traders and Investors guys. Huwag niyong kalimutan din guys na i-like yung group na to. At dito rin nag-share din ako dito guys. So pwede kayo mag-post diyan guys anytime. So simulan natin dito yung kay dito guys. So bago natin simulan yung technical na dito. So check niyo lang muna tong yung bagong report kay business ito business world ba to? BM. Itong BM na to na natin kung anong BM na to. So bago lang din sa akin to. BM Plus na site. Now check nyo lang din to guys, no, the third initiative to bring third telco player expected to improve services lower price, no. So basahin nyo lang tong to guys. So halos naman regarding naman yung sa itong 1532 na towers na update. So check nyo na itong news na to guys, no. So simulan natin sa technical ni dito. Yung price movement, ayan. So dito guys, yung foreign dito may paunti-unting lumalabas pero unti-unti na lang siyang lumalabas, ayan, no. Tapos yung MACD natin, masyado mataas to, ayan. So yung MACD natin guys, no, nasa baba pa rin yung blue line. Pababa pa rin yung blue line. Actually pababa talaga yung niya, yung MACD niya. Ngayon, nagkakaroon siya ng divergence dito sa MACD with regards dito sa price movement. So makikita nyo naman guys na pababa yung MACD, yung price naman pataas. So dito tiningnan ko din naman yung niyan guys, yung RSI nito kasi kailangan yung RSI nito tinitingnan din natin kung nagkaroon ng divergence. So ito yan guys. So dito sa part na to, palakihin ko nga to. Ayan. Dito sa part na yan guys, pababa. Pero yung naman, yung price ni dito is consolidation. So nagkakaroon siya ng consolidation, pagdating dito, pababa. So nagkakaroon siya ng divergence. Ngayon, dahil nabasag yung pababa na yon na ito guys, na part na to, ayan, pababa. Dito naman yan guys, yung dinowing ko dati sa inyo na dito sa part ng October 21, 22 na nagkaroon ng breakout. Ayan, no. So yung nagkaroon ng breakout. Yun din yung yan guys, so October 21. Check natin dito sa RSI nito, October 21. Ayan guys, so. Yan yung October 21, yung nagkaroon din ng breakout guys. So, ang price movement, ang RSI movement naman ni dito ngayon is paataas, pa-uptrend. Sumusunod naman siya sa price. So, nagkaroon siya ng ups na mataas pero biglang baba. Same na same din dun sa price movement. So, October 26. So, ayan, October 26 naman yan. Ito, tumaas din siya, tapos bumaba, di ba? So, sumusunod lang yung RSI niya at saka yung price movement. So, hindi na tayo nagkakaroon ng divergence. So, ibig sabihin, isa lang ang focus ng price movement at saka RSI, uptrend. So, yung MACD naman kasi, laging naman kasi mabagal to guys. So, makikita mo yung number of trades tumataas. Ayan, no? Kita mo ilang araw to, 2 beses, no? Mataas. So, dito, ang ina-expect ko dito, normal itong nagkaroon lang ng
normal lang to na nagkaroon ng selling. Kasi yung mga weak hand, so syempre natatakot pa rin yan. May mga trauma pa rin yung may mga trauma pa rin yung mga humawak dito dati dahil biglang bulusok nga. So ayan. So sana ang ano natin yung mga broker natin wag na ulit maghang ulit para just in case na decide tayo based sa plano natin. So ito ang tinitingnan ko nito 3 days. So may one day na tayo na nagkaroon ng buhusan dito. Pero up pa rin naman siya ng 0.74. So ngayon, so ang iniintay lang natin dito mag-close above 7 pesos o 7.10. Ito ng resistance niya is 7.10. Ganun pa rin yung ano natin na resistance 7.10. So ang support pa rin natin na nakikita na mas malapit yung 6.5. Ayan guys. So just in case ito yung breakout na to. Breakout kasi itong 6.33 level na to. Ito yung naging breakout na to guys. So 6.33 hanggang 6.38. Ayan. So ayun dyan yung part yung breakout na tiningnan ko din. So ngayon, so just in case bumababa mas malapit sa 6.5, makasalo ka mas maganda. Or dito sa base dito, mas malapit sa 6.8. Ayan, mas malapit sa 6.8, makasalo ka mas maganda. So just in case wala ka pang entry kasi nga dito sa 6 pesos na-discuss ko na to na dito yung bodega mismo sa 6 pesos na to kasi nandito yung consolidation. Tapos nagkaroon siya ng breakout dito. So, ayan. So, kaya umangat siya. Ngayon, waiting na lang din tayo dahil maraming good news to. Maraming possible, iniintay ko pa rin na mag-close pa rin siya lagi ng, mag-close siya ng 7 pesos by, kung hindi Tuesday, by Wednesday. So, ibang usapan namin kasi kapag mag-stay siya ng, mag-below siya ng 6.5, ibang usapan yung guys, no? So, ngayon, ang may momentum to ngayon, dito based sa EMA 5 kasi yung EMA 5 nasa baba tsaka yung EMA 10 nasa baba rin. So yung EMA 10 dahil nasa baba, ano siya, buy signal pa rin talaga siya. So ayan para sa akin guys, no. Base sunod ko lang yung indicator ko na gamit na EMA 5 at saka EMA 10. So kung buy signal o sell signal. So kapag nasa baba, nasa taas na yung EMA 10, sell signal na tayo guys, no. So ayan. So kung kaya mo naman i-hold dito, hold mo lang. So, kita mo naman from bottom talaga nitong 2.53 tumakyat ng umakyat, no? So, ano talaga to? Na-build na talaga ni dito. In long term, guys, nasasabi, ang gusto ko lang makita kay dito holdings, yung dividendo, kung magkano kaya niyang ibigay. Tapos, kung may nagtatanong sa akin kung pwede ba hanggang March i-hold, wala namang problema yan, guys. Kasi nga, sa akin, guys, dito, na-build niya na yung mga towers, nandiyan na yan. So, kapag may project ka kasi sa isang government, ibig sabihin, malakas ka ang company mo. Lahat ng mga private company at meron government project yan guys, kung nakakakuha, matatag yung mga company na yan. So, hindi, kasi nga, kita mo mga project yan, government. So, kung kung may mga stock man na may mga hawak na government project, ayan. So, yun ang mga magandang i-investan mo. So, kung titingnan mo din yung yung future ng isang company. So, ganun kasi ako tumingin guys eh. So, more on technical ako, pero tinitingnan ko din yung future ng isang company. Kung saan ba papunta. So, hindi lang pocket binili ko to. Just in case ba, bakit kailangan tingnan natin to guys na kung saan ba papunta. Just in case lang, maipit ka man sa stock ni dito. Maipit ka dyan. Ang tanong, sa loob ba ng 6 months, maipit ako sa loob ng 6 months, aangat kaya to? Yun ang dapat lang yung masagot. Masagot mo dapat yun kung oo o hindi. Kasi kung hindi mo pwedeng ibabad ang pera mo dyan sa stock na yan. So, kailangan, more on technical lang, kapag alam mo na sa technical na sell signal na. So, kung buy signal. So, pero kung alam mo naman, nakikita mo, may future talaga. So, may mga nagtatanong kung pwede long term. Gano'n mo, i-long term mo. Kahit mga 1 year lang o 3 years. So, sa akin i-suggest mo na tingnan muna natin hanggang matapos yung March. Kasi, doon natin makikita kung ano ba talaga yung mga lalabas na buong plano ng company. So, yan ang tinitingnan ko lang dito. Overall muna kay dito. So, next natin guys, kay CHP.
So CHP, so may news to guys si CHP. So maganda naman yung earnings niya ngayong quarter na to, na third quarter. So check nyo lang to guys yung forex gains and better operating income lift CEMEX bottom line in third quarter business world, no. Check nyo lang to. So dito nakikita ko kaya although kahit may nag-sell sa kanya na foreign, panipis na. Yung MACD niya, ito mo, divergence siya. Ano to, consolidation yung CH, yung price movement, naman, downtrend naman yung MACD niya. So, kung mapapansin nyo dito, inaral ko din to kagabi guys So, consolidation yung price movement ni CHP. So, ayan. Kita mo yung RSI niya, downtrend naman, na pababa. So, magkakaroon ng correction. Ibig sabihin niyan, ito, dahil divergence nga itong RSI niya, tsaka yung price movement, so consolidation naman yung price, so nagkaroon siya ng divergence. Ang kailangan talaga ni CHP, mabasag itong divergence ng RSI. So, dapat mabasag niya to guys, no? Check natin to, ayan, no? So, pababa yung RSI niya. So, yung momentum niya pababa, yung price naman, steady lang din ng consolidation. Umaakyat din, pero kung gagawa mo ng trend line, pababa pa rin siya. So, titingnan natin around 51 kung magpa-pump siya, babalik ulit siya. So, ito ang hinihintay natin. Yung volume niya naman, panipis naman, yung volume niya. So, ang maganda sa kanya, sa akin, nandiyan lang pa rin siya sa 1.55, 1.57 naglalaro. Hindi na siya nagwa 1.5. So, yun ang maganda. So, ito, titingnan natin kung magiging magandang catalyst tong report ni Business World. Ayan, titingnan natin yan. Kasi, para sa akin, kahit itulog mo lang yung pera mo dito, kung naniniwala ka, 2 weeks from now, 1 month from now na aakyat to, yun, hawakan mo siya. Kasi nga, moving average 50 at saka 100, uptrend na siya. So, buy signal na siya. No, guys, no? So, lagyan pa natin ng, check natin, lagyan natin ng 200 to. Para makita natin. Kasi nga, kailangan, maganda pa may 200, hindi ko nalalagyan ng 200 to. So, ayan isa sa mga tinitingnan ko guys, no? Yung moving average 200 kasi nga pang long term mo siya tinitingnan, kailangan kapag long term mo siya tinitingnan, dapat gumagamit ka ng ng 200 at saka 100. So, kung pwede naman, mas maganda daw base doon sa binabasa kong libro guys, sa paggamit ng moving average ng 200 at saka 50 at saka 100, mas maganda crossover ng 250 ng 200 at saka 50, yun ang pinaka-safe sa lahat. Yun ang base doon sa isang binabasa kong risk management na na sa moving average. Ayan guys, no. So kita mo na crossover ng 250 nasa ng 200 at saka 50. So nasa ibabaw yung 50, nasa ilalim 200. Ganon din dito yung 100 at saka 50. So 50 yung puti. Ayan guys, no. So hold lang, chill lang. Hindi pa naman na magmamadali lagi guys, no. So next natin is Converge. Si Converge, so ito si Converge guys. So na-discuss ko na ito nakaraan, no. Net foreign lumabas ulit, no. Kita niyo naman guys, lumabas yung net foreign. Ang pumasok nun is 58.49. Ito lumabas 54. So tulad ng sinabi ko, halos pumasok din talaga ulit guys, no. So ano kasi yun guys, yung base dun sa na yon, sa textbook na kasi to guys. Nasa textbook nito, hanapin nyo lang din guys mga textbook, no. So nakita ko lang din to sa isang veteranong veterano nasa isang stock market na about dito sa sa pivot retracement. So kwentuhan ko lang kayo ng unti. Bakit ko ginagamit yung pivot retracement sa mga ganitong style at nakabaliktad siya from top to bottom, no. So ito kasi sa mga veteran na to, sa textbook may nakita ko sa isang textbook na diniscuss din to. Kaso nga lang kalimutan ko lang din yung pangalan ng author na yan guys, no. So ito base doon sa veterano, nangyayari talaga ang sinasabi niya. Dahil ni-review ko na rin to guys na pivot retracement kapag ginagamit tong from top to bottom kapag bumababa ang isang stock doon sa mga previous chart
So, ako kasi mahilig ako at least sa isang araw, dapat nagre-review ako ng 10 chart. Iba-iba 'yon, iba-ibang stock 'yon. So, kailangan ugaliin mo yung pagre-review ng mga chart para kung gusto mo umasenso dito sa stock market, mag-review ka ng mag-review. At least 5 to 10 lang muna sisimula or 3 hanggang 5 chart muna sa isang araw. So, daily mo siya gawin. So, tulad ng sabi ko guys, so ito nga yung naging resistant na 0.618, no? So, hindi rin siya lumayo sa 0.5. So, dahil lumalim siya, just in case, kung gusto mo bumili, mas magandang bumili nandito sa level na itong sa 0.32 o itong 14.58. So, sa level nito, mas maganda diyan ka makakabili. Bakit guys? Kung diyan ka makakabili. Kasi kung dito ka makakabili sa support na to, pwede ka makapag-sell dito malapit. So, at least, actually nga, yung 5.91%, napakaliit na percentage pa yan, guys. So, napakaliit yan para i-daily trade mo. So, possible talagang earnings mo dyan kapag nag-daily trade ka, 3% lang. Pero kung naniniwala ka sa long-term ni Converge, fundamental ang titingnan natin. Kung kaya mo siya i-hold ng mahaba. Kasi nga, kung technical ka naman, kung ano ka lang, day trader ka, kunin mo lang sa baba. Just in case mabasag to, ang salo mo susunod dito sa 14.29. Kapag nabasag yan, dito na ang salo mo sa 14 pesos or dito sa dip na tong 13.56. Or just in case, kung makuha po pa dito sa baba, mas maganda. Just in case, kung sakali man, tulad ng isang kasama ko, si Miss Ding, nakakuha dito sa below, nag-sell siya sa 14.10. So, maliit lang kinita niya sa 14.10, ayan, 4.6. Pero kung hinold niya kahit mga isang araw pa, so 13% sana, no? Kasi nga, base dun sa mga, kung pinapanood niyo yung dito, now na discussion ko, halos parehas lang ginagamit ko ng pattern, favorite retracement. Ito tagang resistant lagi guys na 0.5. Lumabas man yan dyan, bihira lang lumusot dito sa 0.618. Ngayon, para masabi natin makabalik siya, kailangan niyang basagin to nung yung favorite retracement sa 0.618 na 15 pesos 0.43. Kailangan may basag yan na may malaking volume. Kung wala malaking volume na strong volume, maghintay ka na lang muna sa consolidation or pwedeng consolidation dito sa 15 pesos or bumalik sa 14.5. So, yan ang mga buy mo. But just in case, bumalik man sa malapit sa 15.5, makakapag-sell ka ulit. So, okay guys. So, huwag niyo kalimutan guys yung thumbs up natin guys, no? Maraming salamat. So, green. So, green. Ayan. So, maganda na yung RSI niya, 52. So, MACD, ayan, nasa ano pa lang, nakaiwala pa rin yung blue at saka pula, yung red niya. So, ito, huwag niyo mong intindihin niyo masyado yung yung MACD dahil kasi nga ano yan, mabagal lang talaga yan. So, sumusunod lang sa price action. So, net foreign, ayan, may lumabas. So, kita mo naman yung price action niya at saka yung RSI, so wala siyang divergence, no? Halos sabay na sabay siya. Yung tinitingnan natin lagi guys, yung may divergence. Kung may divergence ba ang isang stock, no? So, pagdating kay green, so mas maganda pa rin lagi, ang mas makabili ka malapit sa 2.26. Kasi nga ito si green, may future to guys. May future to. Ito lang titingnan mo lang kay green, wag lang mabasag tong level na to. Yan, wag lang siya lumusot dito sa trend line na to. Kapag lumusot siya sa trend line na yon, ang abang mo lagi, 2.26. Or magkaroon ng mga buntot-buntot na ganito, yun ang maganda. Gagamit ka lang ng mga 5 minutes chart guys, no? Sa mga ganitong strategy. So, buy signal near 0.26. Near 2.26. Kapag napasag yung 2.26, kung kaya mo na i-sell mo na. Ngayon, kung kaya mo naman na, kung sa tingin mo, sasaluhin ng 2.15, abang ka na lang ng 2.15. Ayan guys, no? So, ang resistant pa rin yan, ito muna, 2.55. So, halos review lang muna tayo guys, no? So, abangan nyo guys mamaya yung yung screening ko. Mag-i-screen ako mamaya. Or pwede kong i-upload, baka makita nyo upload ko na bukas na yun. So, ayan. So, MRC tayo. MRC, may nag-request nitong MRC sa group chat. So, ayan. So, hindi ko muna mababanggit, no? Medyo natabunan, hindi ko na-screenshot kasi. Ayan guys, no? MRC price movement.
So tulad ng sinasabi ko ng nakaraan, abang lang lagi dito sa malapit sa 0.4050. Ayan, yung level na yung pinaka-low nito, yung 0.4050. Yan lang ang buy signal mo sa malapit na yan. So diyan ka lang aabang para kasi kung mapapansin mo ilang candle yan, halos ano yan no, 4 na candle pumupunta pa dito sa 0.4. Sakali makasalo ka dito sa 0.4, yung mga bundot-bundot niya mas maganda. Buy signal pa rin to si si MRC. Ang resistance nito current is 0.42. Ang next resistance nito 0.48. So ayan guys. So dito, hangga't hindi diyan na nababasag tong 0.42, ano lang, mga 10% or minsan medyo kinakabahan ng unti, ayaw malos, 5% lang ng buying power mo. Ngayon, medyo risky ka ng unti at ito naman theoretical 20% ng buying power mo ang pwedeng entry level. So maximum 'yon. Ang minimum 5% ng entry level mo ng buying power mo 5% lang. Ngayon kung gusto mo ay medyo normal lang mga 10% 'yan ng entry level mo ng buying. So buy signal pa rin to si MRC guys no. So kahit sabihin natin nandito ang nasa overbought area siya no. Pero may balita to guys yung tungkol kay Lucio Tan Jr. So, check nyo lang yung balita yung regarding kay Lucio Tan Jr. regarding sa MRC. Ayan guys, no? So, next natin, si Isen. So, Isen. Nag-request nito. Check natin. DNL Cebu. AAB. Shell. KKPI pala to. So, check natin yan. So, halos na-review ko lang din to guys, pero request pa rin to dun sa group chat tsaka sa sa Facebook page. So, hindi ko na rin na-screenshot yun. So, mark din nito, okay pa rin para sa akin yan. So, wala pa namang crossover. So, medyo bumaba lang gawa ng sumusunod naman siya. Wala siyang nagkakaroon ng divergence kahit yung RSI niya, no. So, net foreign nito, maganda na may pumasok pa rin na 2.49 million. So, ito yung mga gustong-gusto ko kapag pumapasok yung mga foreign. Sinusuportahan niyo yung isang stock, no. So, yan yung isa sa mga gusto ko, guys, no. So, ang nito guys, check nyo lang to guys na mga tech news regarding kay Isen kasi fundamental nito, gusto ko yung fundamental ni Isen kasi nga renewable na to. So nag-ship na sila sa mga renewable energy. So maganda ang future nito. So kung napapanood nyo dun yung iba na nagpa-vlog regarding kay Isen, panoorin nyo guys yung mga nagpa-vlog regarding kay Isen. So pinapanood ko rin talaga yung guys. So legit talaga yung mga dinidiscuss guys, no. So check nyo guys. So ang kay Isen pagdating sa technical analysis, ang buy signal mo kung sakali makabili ka sa malapit sa 3.6, mas maganda. Ayan guys, no, mas malapit sa 3.6, mas maganda makuha mo. So kung hindi mo siya makuha sa 3.6, kahit dito na lang sa 3.7. So buy in support lang muna based sa Fibonacci retracement sa 3.6, 3.7 o 3.69. Ayan. Just in case may tataas pa. Kasi ito all-time high na to guys, yung resistance nito. Ito na ang all-time high nito, yung 3.93. Ayan guys, 3.93. So, kung makakahuli ka sa buntot nito, mas maganda. Kung mas malapit dito sa 3.54, mas maganda guys. Kasi sinasalo naman sa 3.54 yung ng EMA 21. Ito yung intermediate term. So, mga 3 to 6 months, 1 year. Yan sinasalo niya naman. So, ayan guys, no. So, yan lang yung kay Isen kung saan tayo pwede bumili na area. So, next natin si Now. Si Now. Ito gumaganda na to si Now eh. So, based on sa technical guys, no. Ito yung mga technical na kita mo guys, bumababa na yung niya, nagkakaroon siya ng divergence, no, nagkakaroon siya ng divergence. So, although yung yung net foreign niya may pumasok sa 2.17. Ngayon, kung makikita mo yung price, medyo yumukulang siya yung huling price niya, pero hindi siya nababasag yung 4.5. So check natin. Ang RSI ni guys 57. So may momentum 'yan. Ito ang gusto ko sa kanya guys.
So medyo yumukulang ng unti yung RSI, sumusunod sa price. So ayan, ang gusto ko sa kanya, ang buy signal mo, malapit lang dito sa 4.69. So guys, no? Or wag lang mabasag tong level ng 4.5. Ito lang, inot nyo lang lagi guys dito sa sa now. Wag lang mabasag yung 4.5 kasi kapag nabasag yung 4.5, sell ka na. So ito, dapat dito nagpo-position ka na dito kay now sa mga ganitong stock. Unti na lang yung tumitingin kay now eh. Kung titingnan mo yung volume, yung number of trades niya, mababa na. Tapos yung volume niya, bumababa na rin. So unti-unti na lang yung tumitingin nito. Ito yung analysis ko lang kay now based sa my experience na guys. Ibig sabihin, hindi na masyado pinapansin to. Pero hindi naman bumababa yung price. Kita nyo guys, no? Hindi masyado pinapansin, hindi rin naman bumababa masyado yung price. Ngayon, lagi siyang nag-hold malapit sa 4.5. So, tingnan mo to guys. Isa, ito ang low nito, 4.46. Ang low nito, 4.45. Ayan, ang low nito, 4.51. So, kaya mo pa nga mag-maximum dito ng 4.45 eh. Ayan o, maximum mo lang. Example, ayaw mo ng 4.5. Kapag nabasag na, sell ka na or mag-hold pa sa 4.5, kaya mo pa yan. Yan, kapag yan, lumagpas na talaga sa 4.45, sell na talaga. Ayan guys, so, titingnan natin to, ayan. So, halos, ano ka na to pala eh, ang discussion ko dito, hindi na halos review. So, 5% down pala to. Halos, ano na lang, halos nang ginagawa ko dito kay now, ano na to, screening ko na. Ito na yung analysis ko kay now, kung bakit isa sa mga possible kang magpwesto kay now. Ayan. So, hold mo lang. Hintay mo lang yan si now. So, medyo hintay ka ng mga 1 linggo, 2 linggo, maximum. So, next natin si MM. So, MM. So, price, yung RSI natin kay MM62. So, mark din natin pataas, no? So, yung number of trades lang ang bumaba. So, net profit natin, so may lumabas na 219k. So, ayan. Pag price movement, ayan guys, so, mas malapit sa 3.4 ang bili mo, mas maganda. Ayan guys, mas malapit sa 3.4, mas maganda. Ngayon, kung lumagpas sa 3.4, mas lumapit sa 3.25, ayan, dyan ang bili mo, mas maganda lalo. So, kasi ang range ng bili mo lang kasi, hindi ka pwedeng bumili dito guys. Huwag kang bibili dito sa above 3.5. Hanggat maaari, malapit sa 3.4 at saka malapit sa 3.25 kasi baka mapumo ka dito eh. Guys, yun mahirap guys. Ngayon, ang inaabangan ko dito guys kay MM, yung future nito ni MM, kapag nandito na siya sa maglaro above 3.6. Ngayon kasi kapag maglaro na siya above 3.6 tulad ngayon, wala pa yung third quarter report nito. Maganda to si MM kapag nandiyan sa level na yan. Kasi nga, kapag lumabas yung third quarter report at positive yan, angat ulit to. Ayun, wag lang mag-negative yung bagsak talaga yung magkakaroon tayo ng difference ng third quarter last 2019, third quarter ng 2020. Magkakaroon ng difference yan kasi that time walang pandemic. Ngayon meron kaya medyo bababa lang ng earnings niya. Basta ang importante lang diyan, yung July hanggang September niya, makikita siya, yun ang maganda. Stay pa rin aakyat at aakyat to. Ang inaabangan ko dito kay MM, yung future niya, itong 4.5 na lang. Kasi from the current price guys, 3.46 sabi natin. Ayan. So 4.5 ayan. 30% na lang yan. Kapag nandito na siya sa level ng 4 pesos guys, napakadaling itulak na yan. Yan ang gusto ko isa sa mga inaabangan ko kay kay MM. Ngayon, kung kaya mo naman mag-hold nito ng matagal-tagal at naniniwala ka na ma-reach talaga itong 4.5, ayan, hold mo lang. Kasi ito, fundamentally, sa fundamental, saludo talaga ako dito. Maganda talaga to sa fundamental. So, ayan guys, 4.5, malapit-lapit na tayo dyan. Mas madali nang i-push yan kapag malapit na dyan. Huwag lang muna magkabuusan, no? So, next natin is MBT. Sa MBT, may maganda yung quarter report nito guys. Check nyo lang yung quarter report. Kahit sabihin natin yung RSI nito is 52.9. Tapos yung MACD niya, nag-iwalay na, no? Lumabas din yung foreign.
Pero pagdating sa earnings nito, magandang earnings nito, 1.77 billion pa rin ang kita niya. Kumita pa rin siya. Pero compare last year, negative siya ng 79. Ang laki ng binaba. Pero ngayon, kumita pa rin siya. Positive pa rin naman ang kita niya. Itong nakikita nyo negative na to, compare yan last year ng third quarter, guys, na. So, last year na, wala pa ng pandemic. So, ito nga, dito guys, ang hindi lang maganda lang talaga dito, no, kay MBT, ito, nabasag niya kasi yung trend line niya na uptrend. Ayan guys, so ito yung sa mga dinidiscuss ko dun sa lesson ko. Itong ganitong style, no, nabasag yung uptrend, no. So, paano ka sasalo? So, ang salo mo niyo dito, mas malapit sa 40 pesos, yun ang mas maganda. Kasi nga, pagdating sa EMA 10 natin, sell signal na siya, nasa ilalim na eh. Nasa ilalim na yung candle, nasa ibabaw yung EMA 10 natin. So, hindi tulad dito, by signal, no. So, kung subaybayan mo to sa 36.36, ayan. So, ang laki sana ng nag-gain mo dito. So, mayroon kang gain na 14.95 o 15%. Ayan guys, yun yung discuss ko sa breakup na to. So, kung aabangan mo lagi yung screening ko kasi doon ko sa screen, tinitingnan ko ng mga possible na stock na aakyat na pwede nating sakyan. So, ang buy signal mo dito malapit sa 40 pesos. So, kung magkakaroon ng mga buntot na ganito, mas maganda. Next natin, si MBT, now MMC. Ayan, C. So, nagkaligaw-ligaw na tuloy yung setup ko. So, CC. So, kita mo naman yung yung movement ng RSI niya. Ayan, alos nasa consolidation pa nga yung RSI niya. Oh. Pero yung price movement niya, tumataas na. So, ayan, price movement niya tumataas. So, susunod natin, makikita natin by by Tuesday, kung susunod na talaga itong RSI ni C. Kasi nga ito, ayun guys, so, umakama naman, mas maganda mabasag kasi ni C to. Para sa akin guys, maganda abangan dyan kay C ito, na mabasag yung area na yan. Yan. Kita mo yung trend line na yan. Kailangan mabasag na ni C para sure na yung niya, yung uptrend. Kasi dito, kung makikita mo naman yung niya, yung pattern niya, dito sa part na to, nagkaroon siya ng pag-akyat na, nagkaroon siya ng consolidation dito. No. So, ang pinakamasabi natin gaganda to si C kapag nag-close above 6 pesos na. Kaya guys, close above 6 pesos maganda na to si C. At least nagkaroon siya ng breakout dito sa 6 pesos. Breakout din to guys. Kita mo yung mga closing niya, no. So, ang opening nito 6 pesos, opening nito 6 pesos, opening nito 6 pesos, pero hindi siya matuloy. So, yan ang inaabangan natin na dapat mag-close siya sa 6 pesos. So, ayan guys. So, sumusunod lang naman to kay Dito Holdings. Ayan. So, guys, ang buy signal mo dyan, guys, kay C, malapit sa 5.8. Ayan, yung buy signal mo dyan. Mas malapit, mas maganda. Next natin sa DMC. DMC. So, may nag-request nitong DMC. So, saan ba yun? Check natin kung nandito yung screenshot ko ba. Sa to nag-request sa Facebook, sa check natin DMC sa Facebook page to eh. Facebook page ko to. So, kulang yung mga picture ko. Hindi ko na-picturean halos lahat. Check natin dito sa group chat. Bloom Tech dito si HP. KKPI pwede FLI. So, ayan guys. So, continue tayo. So, 52 yung RSI niya. May momentum to guys, no? So, titingnan natin kung magbabounce siya dito. Kasi nagbabounce siya dito guys, sa around 50.49. Ayan. So, nagkakaroon siya ng bounce. Kahit dito sa part na to, sa mga 53, titingnan natin kung magbabounce sa malapit sa 52. Pag lumalapit sa 52 kung nagbabounce. So, titingnan natin. So, naapektuhan lang din to si gawa nung sa coal mining. Kasi naka joint venture siya din kay kay SCC. Ayan. So, halos isang lang din company nila eh.
So check nyo to guys, no? Check nyo lang yung si DMC. Ang buy signal natin dito kay DMC guys, near 4.3. Ayan, no? Mas malapit sa 4.3 ang buy mo, mas maganda. Ayan guys. Ngayon kapag nag-dip pa, mas maganda, abangan mo yung 4.18. Kasi ito magiging resistant natin 4.5. Ang buy signal mo near 4.3. Kasi nga ito, naging bodega natin tong level na to. Itong level na to, area na to. So, so kay Sir Jun, so sana nakapag-sell ka na dito Sir Jun, kahit 50% yung usapan natin, no? So ayan. Ayan guys, no? Near 4.3 yun ang buy signal mo. Next natin si Tech. Ito ang nag-request itong Tech si si Mr. Joel. Si Mr. Joel, ayan. Si Mr. Joel ang nag-request ng Tech. So, RSI ni Tech nasa around 49. Around 49 yung MACD niya. Wala pang may buy signal yung MACD niya. Kaso nga lang walang momentum. So, number of trades mababa yung number of trades niya. So, 600. So, pwede na rin 600. Kaso nga lang ayaw ko lang kasi dito kay Tech guys. Buy on news, sell on news din to. So, ito yung pinakamahirap kay Tech eh. Ngayon, kung sakaling bibili ka, ang mas maganda, bili mo dito malapit sa 5.03. Kung makakabili ka, mas malapit sa 5.03. Kasi nga, kung sa current price ka, ayan, may possible ka pa na batuan na 19%. So, kung mas malapit dito sa 5.03, yan ang bili mo. Tapos, check mo to kung sakaling hindi mabasag itong 5.85, sell mo na. Check natin yung 5.85. Simula dito sa price movement, 5.85. So, 7%. Pwede na rin. So, check mo lang yan ng mga possible na hindi naman strong resistant yan. So, ito ang tinitingnan natin na 6.44. Kaso nga lang, maraming nadala kasi dito kay Tech. So, kung sakali, bibili ka, buy ka lang 5.03. Kapag nag-close below 5.03, sell mo na. Next natin, si AEB. Kay AEB, ganun din. Kay Sir Joel din to. Ayan. AEB, RSI na to. Natin. AEB 48, yung RSI. Yung MACD niya, walang momento na sa ilalim pa. So, what net po? Pababa pa nga sir, yung MACD niya. So, ang RSI nito pababa rin, no? Pababa rin ang RSI. Sumusunod din sa price movement, pababa. So, in overall nito, titingnan natin. Ito kasi yung nagkaroon ng pandemic eh. January, nasa January nagsimula. Ayan. So, nagbulusog. Downtrend talaga siya, sir. Nasa downtrend pa rin siya. Ngayon, itong column nito, ang nangyayari dito, nasa consolidation siya. Downtrend siya, pero nasa consolidation level itong area na to. Ayan. Nasa consolidation area. So, ang diskarte lang dito sa consolidation area, buy on dip, dito sa level to malapit sa 42.03. Bili ka dito, pwede mong iba to, pwede mong i-sell malapit dito sa 48. So, kapag sa tingin mo hindi mabasag yung 48 na to, sell mo na. Ngayon, kapag sa tingin mo mabasag to, abang ka lang next na ibabatuhan mo yung 51.52. Ayan lang. Buy on dip lang to sa near in 42.03. Next natin si Cebu. Sino nag-request nito? Cebu. Si Mr. Kevin. Ayan. Sino Mr. Kevin. So, RSI nito, check nga natin, RSI nito parang 50. Around 50. So, magandang RSI nyo, makikita mo yung Cebu. Ayan guys, no? Titingnan natin yan. Yung, isa sa mga magagandang ganyan, no? Yung RSI niya pataas, yung bottom niya. So, titingnan natin yung price movement nito kung ganun din ba nangyayari. So, consolidation yung area na to, oh. Pero pagdating dito, sa area na to, tumataas naman yung bottom niya, oh. Yan, no? Yung bottom na to. Tumataas naman yung bottom na to. Ayan, tumataas. Yan, tumataas naman. Ngayon, dito guys, Mr. Kevin,
Sa akin, ang buy mo dito mas maganda, kung sakaling wala ka pang hawak nito, ang buy mo nito mas malapit sa 36.90 or 37, yun ang magandang buy signal mo. Ngayon, ibato mo sa malapit sa resistant ito, just in case may sa current price, magkano na lang? 45. So, mga 16%, so malaki pa. Or, paggagaling nyo sa 38.8 dito sa area na to, 43 pesos. Ayan, so 11%. So may chance pa. Yun lang yung range mo na babatuhan. So ito mga resistant na to, mga minor resistance, titingnan mo to. Kasi nga, ang Cebu Pacific na to, magbabase ka lagi, dapat lagi kang update dito. Monitor mo kung ilang na dapat yung yung percentage na tumatakbong lumilipad ng mga eroplano. So dapat na monitor mo 'yan kung bibili ka ng mga itong Cebu Pacific. Ngayon, kung naniniwala ka 6 months from now o 1 year from now na magiging halos 70% na yung takbo ng mga air flights, ayan, hawakan mo to. So long term mo kasi ito hahawakan eh. So at least minimum ka lang ng mga 1 year o 2 years. So sa tingin ko naman sa loob ng 2 years o 3 years magiging normal na, no? So based dun sa conviction naman dito yung yung moving average resistant niya pa rin yung moving average 100 guys, no? Ayan, Mr. Kevin, 200 at saka 100 resistant niya pa. Ito yung 200, dito yung 100 na blue. So ang blue, ang resistant niya 39.20. So ito 38.45, so resistant niya. So kailangan niya mag-close above lagi ng moving average 100. So mas maganda kung sakali lang gusto mo bumili, dapat mas maganda sa close above to moving average 100. Ayan guys, no. Pero kung medyo risky ka lang, so mas malapit lang dito sa sa 38.8. So kapag nag-close yan below 38, so abang ka na sa 36.90 o 37. So pero overall para sa akin mas maganda, mas malapit sa 37 ang bili mo. Ayan. So next natin si DNL. Sino ba kaya? Kay Mr. Kevin din to. DNL. So, DNL, RSI nito, ayan. So, nasa 64. So, MACD nito, bullish din. Ayan. May momentum. So, number of trades, mababa. Biglang bumaba yung number of trades ni, ni DNL. Ang laki rin dati, nakaraan, nasa 900, 800. Tapos biglang baba. Net foreign bumaba. So, tingnan natin yung technical niya. Overall nito, nasa downtrend pa to si, tapos consolidation sa area na to. Ang console niya nandito sa level na to. Guys, no? So, nandito pa sa console itong level na to. So, pumapasok ulit siya. No? Kakalabas na lang pala. Ayan, guys, no? Ito yung level na tong consolidation niya. Yung level na to. Yung range niya. So, ayan. Dito, guys, ano bang price nito? Ang pinaka-low. Low nito is 6 pesos, 6.03. Ngayon, just in case gusto mo kumuha kay DNL, mas malapit sa 6 pesos, mas maganda. Guys, kung bibili ka kay DNL, mas malapit sa 6 pesos, mas maganda. Ngayon, kapag nabasag yung 6 pesos, dito ka na magabang malapit sa 5.67. Ayan guys, no? So, medyo nauntog ata siya dito sa 650. Ayan, no? So, overall naman, in long term, pagdating sa moving average 200 at 100, buy signal naman siya. At saka sa EMA 5 at saka EMA 10 natin, buy signal. Ngayon, kapag nag-close below EMA 10 sa 6.06, sell signal. Ayan. Ayan yung mga ginagamit kong parameters, guys, yung EMA. Next natin, si Bloom. Ano ba itong Bloom? Kay Sir, Julito. Ayan, hello Sir, Julito. So, parang first time lang yata ni Sir sa akin mag-request. So, RSI nito, 45. MACD, so, ayan, no? Nag-cross yung dalawa, yung pula at saka blue, nasa ilalim yung blue. So, ayan. Ngayon, foreign may lumabas. Pagdating sa technical, actually, yung candle niya, para sa akin, Sir Julito, gusto ko yung candle niya. Itong last candle niya ito. Kasi sign of reversal to. Sign of reversal to. Pero
ang kailangan mo ditong candle, next candle dapat green. So halos ganito yan, sir, oh. Yung kung makikita mo dito, doji. So ito naman inverted, no. Inverted to. So ito inverted hammer. So sign of reversal to. Kung sakali makakakuha ka, mas maganda kung sakali makakuha ka mas malapit sa 6.9 o 7 pesos, doon mo na siya kunin. Para just in case, ang sell area mo, may possible na earnings ka dito sa level na to. So, mga 8.13 o mga 6 to 7% na sigurado na may earnings ka. So, ayan guys, no. So, ang moving average 100 tsaka 50, sinusuportahan naman siya, oh. Ayan. So, mas maganda dyan ka lang malapit kumuha ng buy signal mo. Kung naipit ka man, medyo dapat kung nasakali mo naipit ka dito sa level na ito kasi yung sell signal mo, ito yung signal mo nung 7.4, nabasag yung 7.4, sell signal dapat yun. No? Next natin, si PXP. So, dinagdag ko na lang to si PXP dahil may ano to eh, yung PXP net loss up nearly 5 times to 52 million kay Business World. So check na to guys, no, kay PXP. So ang RSI nito guys, bullish na bullish, no. So nasa above lagi siya ng 70. Pero na yung price movement niya naman hindi gumagalaw dun sa taas. Ayan, no. So ito na gusto kong ko dyan sa kanya, nagkaroon siya ng plug tapos bigla siyang umangat, no. So, kung nandito ka sa level na to, mga 10.7 or 11 pesos ka nakabili, mas maganda. So, ayan. Ngayon, nagbinasag niya yung 12.10. Ngayon, kung naniniwala ka dito, kaya mo hawakan ng long term sa PXP, naniniwala ka mga 6 months from now, or by 2024, yung sinasabi nila na mauubos na yung sa West Philippine Sea, yung deposit na sa Manampaya, at magkakaroon to ng isang makakuha ng langis doon sa West Philippine Sea, hawakan mo to na ilong term mo to si PXP. Pero kung ang plano mo lang is chupet ka dito, abang ka lang ng mga 11 pesos. So medyo matagal tong hawakan guys na ito kay PXP. Medyo matagal-tagal to, i-hold mo to. Ang risk mo lang dito, kapag nabasag tong 10.42, sell mo na. Kasi baka mamaya hindi siya kaya hawakan dito sa level na to na nag-down na 9 low nito. 9.87, 9.9. Baka mamaya hindi niya di saluhin. So, yun ang pinaka-risk mo lang dito. Kung nandito ka pa sa level, above ng 10.2 at malapit sa 11 pesos, sell, hold mo lang. Pero kapag dito, mga 11.5 ka, medyo maging aware ka dito. So, baka mamaya mag-retest ulit sa 11 pesos or dito sa 10.74, 10.75, baka mag-panic ka. So dito, pero kung long term ka naman iniisip mo, so walang problema yan kay PXP. So wag lang mabasag yung 10.42. Next natin si TBGI. So ayan, tiningnan ko din to si TBGI guys dahil isa sa mga umakyat to nung Friday. Ayan. So RSI nito guys nasa level ng urong natin. 75, 76. So, level ng ganyan. MACD niya, nag-crossover na rin. Wala lang po, may lumabas lang na coin. Ayan guys, no? So, saktong-sakto dun sa resistance ng 0.2667. Ayan, no? So, ayan, lumabas siya dito sa may resistant level na to. Ngayon, guys, kung sakaling may hawak ka nito, may volume kasi, maganda yung volume niya dito eh. Kung sakaling may hawak ka nito, kung sa tingin mo hindi mababasag tong level na to, yung 0.2889 or 0.2890, isell mo na kapag hindi kaya hawak. Ngayon, kung plan mo umabol dito, mahirap na umabol kasi ilan ang up nito? 9.31%, masyadong mataas. Malikot tong stock na to. Ayan guys, kung sakali malapit dito, makabili ka sa 0.25, mas maganda. Pero I suggest dito guys, mga ganito at saka yung RSI nasa 75 na, wala kang base, wala kang position, wag mo nang habulin to. So 75 na kasi yung RSI nito. So hindi natin alam, check natin kung RSI may history. So 80. So kung 80, ang chance na lang possible ito lang, itong level na to.
Ayan, kasi 75 na eh. Ayan, no? 0.28. Ang liit na lang ng chance mo kapag bumili ka pa. Ayan, no? So, kung sakali sa 29, sa 0.29, kung sakali gusto mo bumili kay TBGI, ano lang, buy ka lang ng unti. At least yung kaya mo lang malos, kahit 5% lang ng buying power mo, pasok mo lang muna, position ka lang, malapit lang ang buy mo dito sa 0.25. Ayan. So, hintayin mo, baka mamaya lumusot pa muna sa 0.26, mag-retest magkaroon ng buntot yung candle. So, abangan mo yung buntot ng candle. Hanapin mo yung mga ganito guys, oh. Nagkakaroon ng buntot na ito oh. Yung candle na to. So, may mga buntot. Gamit ka lang ng 5 minutes chart. Kasi ito, parabolic na to guys, oh. Just in case, bumaba man yan. So, tingnan natin yung yung PB retracement nito. Tayo simula. Sakaling bumaba, ayan, no? So, yung first niya malapit sa 25.2505. Ayan. So, ang ganda ng consolidation niya dito sa level nito, saktong-sakto sa 0.382 ng pivot retracement to. Ayan. So, manage nyo lang yung risk nyo kay TBGI, guys. Next natin, si WPI. May nag-request nito eh. WPI. Saan ko ba yung nakita yung WPI na to? Yung nag-request nito ang WPI, hindi ko lang matandaan kung saan. Hindi ko na-picturean eh. Tignan doon sa isa. Hindi ko nga na-picturean yung WPI. So, anyway, continue tayo guys. Ang SI na to guys, nasa level na ng ayan. So, 72, 73. So, MACD nito bullish. Ito yung maganda yung consolidation niya dito sa area na to. So, tingnan natin guys, no? Yung entry level mo. Tapos, worst scenario, titingnan natin. Tinitingnan lagi natin yung worst scenario guys, no? Just in case. Ang ganda ng pullback niya sa, sa closing niya. So, ang next na abang mo dito, just in case, itong 0.4728 ng pivot retracement na 0.382. Ito sa level na to, 0.4728 yun ang abang mo. So, kay WPI. So, ang ganda ng akyat niya, actually. Ang ganda ng kasi to eh, isang, din to, parang, ba yun, yung isang hotel na pinasok sa Manila, naging issue to eh. Kuya Resort World ata to. So, check nyo lang yung yung kumpanya nito guys. Nakalimutan ko yung company nito eh. So, nagkaroon ng issue yung company, yung resort na to eh. Way back yata 2018 ata yun. Kaya bumaba to eh. So, ayan guys, no? So, more on technical, ang buy signal mo near 0.468, 0.46, dyan ang mga abang mo, or dito sa 0.4728, yun ang mga abang mo. Kapag wala dyan, kapag hindi siya bumalik dyan, huwag mo nang habulin, kasi medyo mataas na guys. So, ang laki ng tinaas ito eh, 16%, oh, ngayon pabulin yan, WPI. Abangan mo na lang dito guys sa 0.46 or 0.47, yan ang mga range na buy mo. Yan, just in case mag-dip pa, itong 0.4548, ayan. So, tingin ko naman kaya nasaluin yan dito or dito sa 0.46. Tingin ko kaya nasaluin dito sa 0.46 na yan. Kasi nga, ito, resistant to level, nagkaroon siya ng breakout, may volume siya. So, ayan guys, no? So, sa mga mataas na price, huwag mo na masyadong habulin. May kapag magkabusan. SCC. So, may nag-request nito. Ang nag-request ng SCC. Ano ito eh? Saan yung SCC natin? Kay Ma'am Det. Ayan, kay Ma'am Det. Ayan, Ma'am Det SCC. Kay Ma'am Det to. SCC. So, SCC. So, ayan, kasamaan to ni DMC. So, 46, so walang momentum. Ayan, crossover pa ng MACD. So, negative yung net profit natin ng 3.86 million. So, ang maganda sa kanya, nag-hold siya dito sa 10.10. So,
sinalo siya ng ng support sa 10.10 at saka itong moving average 50. Ito yung mga maganda sa moving average 50. Yung pagdating sa mga trend na to, ang pullback kasi talaga, mas maganda nga, titingnan mo lagi yung moving average 50 kung nasaan. Ayan, so sinalo naman siya ng moving average 50. So ayan, so nag-close na siya sa isang dating resistance, nag-close siya above 10.5. So ayan, just in case, maging malikot to, kasi nga nauntog siya sa moving average 100, oh. Nauntog siya doon sa taas, sa 10.8. Nauntog siya. Ano bang high nito? 10.8, oh. So nauntog siya. Mas malapit dito sa 10.10 ang buy mo, mas maganda. Kasi baka mamaya maglaro pa ulit dito sa 10.10. Pero magandang earnings nito eh. Ayan, no? Magandang earnings, 749.9 million. So pero compare mo siya last year, tapos ngayon, negative siya ng 70%, 70.95%. So, pero may earnings pa naman siya ngayon year na to. So, just in case, ang target mo dyan muna, just in case nandito sa current price, ito, so meron kang 13% na tinatarget or mga 10%, yan. So, ayan ang maganda to kasi buy on dip. Ayan. Huwag lang mabasag tong 10.10. Kapag nabasag yung 10.10, sell signal ka na. Dip ba? Yan. Next natin, si KKPI. So, ang nag-request nitong KKPI, si Mr. Key. Ayan, si Mr. Key. So, RSI nito, level ng 60. So, may momentum. MACD, so bullish. Okay. Wala lang foreign. So, nasa downtrend pa rin naman to si KKPI. So, ito sa level na to, sa current level niya, nasa consolidation yung area na to. Consolidation yung area na tong pinasukan niya eh. Ayan, no? Sa level na yan. Nasa consolidation siya. So, ilang araw to. Nandiyan pa siya sa consolidation level eh. So, yan ang consolidation level niya. Ilang days na to. So, 100 days. 100 days. So, long term kasi wala pa yung yung moving average 100, nasa ibabaw pa. So, mas maganda, sir, abangan mo na lang yung moving average na umilalim. So, pero pagdating naman sa EMA 5 at saka EMA 10 natin, buy signal na siya. So, ito lang, buy mo lang, kung support and resistance ang babasihan natin, buy ni 5.31. Ngayon kapag nag-close below 5.31 o 5.30, sell mo na. Abang ka na lang dito sa 5 pesos. Ayan guys, no? Ayan sir, key. Ayan, yun ang mga buy signal mo. Kapag malapit sa 5.31. Si Picor. So, ano nito eh, request nito, natabunan na yung Picor. Saan ko ba nakita itong request na to? Hindi, bago lang pala, hindi ko pala na to, na screenshot yung Picor kanina. So, ito sir kung hindi ko kasi na-screenshot yung yung kita ko to Picor eh. 48 yung RSI niya. So, supply and demand kasi to. And overall, sa nag-request ito, overall kasi ng Picor, supply and demand. Hanggat may COVID pa, so limited pa rin yung mga kilos ng mga tao. So, hindi pa aakit to masyado. So, kaya ako rin, hindi ako masyado bumibili ng stock ng mga oil. Dahil nga, supply and demand. So, mababa ang presyo ngayon ng oil dahil nga, kulang yung demand, no? So, ayan. Kung sakaling bumili ka man dito, gusto mo may plano kang bumili, mas malapit sa 3 pesos, diyan ang bili mo. Ngayon, kapag malayo pa sa tingin mo, 307, malayo pa para sa yan, medyo palapitin mo na unti sa 3 pesos. Ngayon, kapag nabasag yung 3 pesos, ang next na abang mo yung 2.82. Yan lang yung mga buy signal mo. So, huwag kang bibili dito sa mga matataas na to kasi hanggat may COVID pa, hindi agad, huwag tayo mag-isip na babalik siya. Kasi nga, overall nito, downtrend to. Bossing, check nyo. Downtrend nito overall.
Ayan, no? Kaya medyo mahirap kapag pumipili ka ng isang stock, downtrend pa siya. So, mas maganda, pipili ka na ng mga stock yung mga umakyat na or paakyat pa lang. So, nagkakaroon na siya ng mga uptrend line, yun yung mga bibili mong stock. Next natin si LR. Si LR, ang nag-request nito, LR, si si Ma'am Lyra. Tama po ba? Si Ma'am Lay ang nagganito eh. Ayan si Ma'am Lay. So, ayan. Ma'am, so, parang nagkaroon kang gain ata dito, ma'am ah. Pangalawang araw na ata to. Ayan. MACD niya, bullish. RSI niya, nasa 71 yung RSI. Overbought level. So, ang tinitingnan ko dito kay LR, possible niya pang ano to, hold lang muna to. Wala pang confirmation na kung sakaling mauntog ba siya dito sa 1.58 or baka sa 1.64. Check mo na lang, ma'am, dito sa itong closing niya 1.56. Meron pang up na sa 1.64, 4.89%. So, hold mo lang muna. So, kapag nag-close close below 1.5, sell mo na. Ayan, no? So, may kasi siya dito, gumagawa siya ng consolidation sa level ng 1.5, yung bottom niya. Tapos itong pinakabuntot niya 1.45. Kapag itong level na 1.5 nag-close siya diyan below, sell mo na. Abang na lang ulit dito sa 1.4 o itong mga buntot nitong 1.45. Yan. So, sa tingin mo, mababasag yung 1.64 na may volume na maganda. May magandang volume to, dalawang araw na. Oh. So, sa tingin mo, mababasag yung 1.64, hold mo lang. So, next natin si GT Cup. Parang bumalik yata yung ko. Parang tinanggal ko na to si GT Cup eh. Check natin. So, nandito na rin eh. So, aralin na lang natin to. So, 57 yung GT Cup. MACD nito. So, bullish. Buy signal natin kay GT Cup. Long term. Ayan, no? Moving average 100. So, nasa ilalim. So, long term, pwede mo siya hawakan ng long term si GT Cup. So, ang ganda kasi ng bottom to, 1, 2, 3, 4. 4 yung bottom nito. So, ang maganda. Yung mga maswerte yung mga nakabili dito sa bottom area mismo na to. So, nasa magkano na? 17% na nag-up. Dito sa current level, 11%. So, ang buy signal mo dito, mas malapit dito sa 409, mas maganda. Dahil nasa 430 na siya, check mo na lang dito sa 422. Mas malapit siya sa 422, mas maganda kasi dalawang candle na to nagbo-bottom. So baka possible, i-retest niya ulit yung 422. Diyan siya muna mag-sideways bago umakyat. Kasi ito, buy signal natin sa EMA 10, around 418. 418 ang buy signal dito sa EMA 10. So, mas maganda, mas malapit dito sa 422, 420. Yan ang mga buy signal mo sa kay GT Cup. So, alam ko maganda magbigay ng ng dividendo si GT Cup. FGen. FGen. FGen nasa 70 yung RSI niya. MACD bullish na bullish. So, FGen buy ka near 28 pesos. Ayan. Ang FGen ang buy mo lang dito near 28 pesos. Ngayon kapag nag-close below 28 pesos, sell mo na. Ang abang mo dito sa level na to, 27 pesos. So, yan ang kay FGen. Ang linaw na tingnan yung chart. So, P-Gold, yung kay Mr. Kit to. Ayan, P-Gold. Si P-Gold, RSI nito mababa nito, nasa 35-34. So, downtrend yung MACD niya at saka RSI niya. So, buy in support level lang to, si P-Gold. So, lahat ng indicator niya, nagsasabi talaga downtrend. Pero pagdating sa support and resistance, ang buy signal mo dito sa 41.37. Kaso nga lang, binasag niya pa yung 41.37. Ang next abang mo dito, try mo lang dito ng 40 pesos.
Kapag sinalo siya ng 40 pesos, mas maganda. Ngayon, kung hindi, ito na ang support na abangan mo sa 38.42. Buy and support lang to si P-Gold. So, maganda naman ang quarter report nito eh. So, ang ganda ng earnings siya, 1.65 million. No? Negative lang siya ng 4.28, 4.24 compare sa last year na earnings nila. So, acceptable naman kasi nga may COVID eh. So, ayan. So, buy in near 38.42 kasi nabasag yung 41.37 na support. Si Tags. Ayan. Tags tayo. Tags. So, halos review lang tayo dito, guys, no? Ito si Tags, maganda yung ano niya, yung RSI na talaga. Tinitingnan ko din talaga to si Tags. Kay Ma'am Ding to. So, nakita ko pa yung post ni Ma'am Ding to eh. So, ayan. So, dito, buy signal to si Tags eh. Buy signal to si Tags. Dito pa lang sa level na to, nung hindi niya na mabasag-basag itong 1.27 na to. So, ayan. So, ilang beses niya nire-retest yung 127, hindi niya binubutas, hindi siya nagko-close below 127. Buy signal to, guys, no? So, ang next resistance nito, 1.5. Just in case bumili ka sa current price. So, mayroon pa 10.81%. Ayan, so kahit mga 9%, 8%, so possible pa rin, no? Lalo-lalo kapag mag-close above siya ng anong opening nito. 1.36, napakasaglit lang, oh. So, buy signal to si Tags. Cut loss mo dyan kapag nag-close below 1.27. Next natin, PHA. PHA, ito. So, RSI nito, ayan. So, ang taas na ito, 75. MACD, bullish na bullish. Pagdating sa favorite retracement, check natin. Ang salo mo, unang-unang mong titingnan sa saluin dito sa 0.34. Ngayon, kapag nabasag, nag-close below 0.34, ito dito sa 0.31 ang next na buy mo area. Or dito sa EMA 10. Yung EMA 10 natin, around 0.32. Ayan. Or kung just in case naniniwala ka na i-hold itong 0.3296 o 0.33, dyan na lang ang abang mo. Kasi, simula doon sa top, hanggang dito, magkano? So, 13%. So, possible yung dip niya, 13%. So, ayan mga bounce na, bounce ang laro mo dito kay PHA. Next natin, si IMI. So, nakaraang ano to, request na IMI. So, review na lang din to. So, IMI. So, maganda report nito. RSI nito 61. Ang buy signal mo kay IMI, near 6.2. Dito lang ang buy mo lagi, malapit sa 6.2. Ngayon, kapag nabasag yung 6.2, sell mo, ang abang mo 5.9. Just in case, abang ka lang mo naman 5 minutes, 10 minutes, ang buy signal mo, near 6.2. Ngayon, kapag nabasag, bitawan mo muna, abang ka na lang dito sa 5.9. So, ang buy signal mo dyan, at least mga 5%, 10% lang para na ma-manage mo yung risk mo. Kay IMI. So, ito yung mga review na natin kay IMI. Mga nakaraan to. PLC. Last ano pa to, nung Friday pa na review na ano to, na-review lang natin to, guys, no? PLC. PLC RSI nito 46. MAC din to. Nasa downtrend na. Yun, nagkikis na. So, sign of reversal. So, pero may ano siya, may foreign siya pumasok na 454. So, maganda kapag may pumapasok. Sa akin, guys, mas gusto ko may pumapasok na foreign kasi nga nagsusupport. Ngayon, dahil solid candle to, check mo, ang buy signal mo dito near moving average 50 sa 0.31. So, ayan kasi, kung sasaluin siya ng moving average 50, kasi ito yung mga pullback, moving average 50 sa pullback. Ngayon, kapag sinalo siya dyan, ang abang mo dyan, sa bid price mo, sa 0.3160. Ayan ang bid price mo dapat. So, yan ang abang mo. Or kung sakali, mas malapit sa 0.30 ang bili mo, mas maganda. Next natin, si FNI.
Ayan si FNI. FNI, ayan, ang FNI natin, RSI niya 57, MACD bullish na bullish. May pumasok na foreign na 135,000. So, tulad pa ng sinasabi ko guys, no? Buy signal natin 1.3, malapit sa 1.3, yun ang buy signal mo. Kapag close below 1.3, abang ka dito sa malapit sa 1.25. Ayan, yan ang buy signal mo. Next natin AGI, kay Ma'am ano to? Kay Ma'am Lyra to eh. Na AGI. Andun pala, hindi pala nag-screenshot. Nakita ko to eh. Ayan, AGI. Dalawa nag-request nito ng AGI. Si Ma'am Lyra at saka yung isa, check natin yung group chat natin. Para naman nadidiscuss na nasa-shoutout natin si Ma'am. Dito sa ano to eh. Nag-request. Ito si Ma'am Marian. Si Ma'am Marian at saka si Ma'am Lai. So AGI. AGI natin, RSI natin nasa 61 level, MACD, check natin. MACD level, bullish pa rin. Ayan. So, walang pumasok na, no? Na net foreign, may lumabas na 16.12. Price movement. So, ang buy signal mo dito, malapit sa 7.68. Mas malapit sa 7.68, yun ang buy signal mo. Kasi nga, yung EMA 10 natin, yung buy signal natin ng EMA 10, nasa 7.9. 7.9 yung buy signal mo. 7.9. Ngayon, kapag nag-close below 7.91, ayan, sell signal ka na. So, mas maganda, mas malapit sa 7.68. Buy and support lang din to. So, ito, indicator na exponential moving average, yun ang buy signal sa 7.91. Pero pagdating sa support and resistance, mas gusto ko dito sa support and resistance, buy signal mo near 7.68. Ayan. So, ang ganda pa niyan. Kasi in case makabili ka malapit sa 7.68, 7.76, dito, may level ka pa ng mga around 10% na malinaw. Ayan. Kasi na-discuss ko to, bodega 7 pesos. Guys, no? Kung naka-bodega 7 pesos malapit yan, so magkano earnings mo pa rin? Sakaling hindi ka pa dapat sell signal ka na dito eh. Pero pwede pa rin. Pero kapag nagkaroon ng pagpula na next candle, sell signal ka na talaga kapag nandito ka sa nakakuha ka dito ng average malapit sa 7 pesos. Sayang yung gain, no? Kung dito sa top ka lapit sa top 5.8 ka nag-sell. Kano kaya 12%? Grabe. Next natin. BDO, last na to, guys, BDO. Naghahabol pa dito Similar coal mining. Ayan. Nickel ba? Ayan. I-discuss natin si Nickel mamaya dun sa ano natin sa screen natin. So 46 ang BDO. So sign of reversal na sa MACD. So dito ang BDO natin dahil 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang bottom nito kaya gustong-gusto ko to si BDO eh. Ang buy signal mo dito near 86.37. Yun lang. Ngayon kung sakaling mag-hold siya diyan kasi baka mag-consolidation siya dito sa level ng moving average na 89. Baka diyan siya mag-consolidation or kapag nag-below siya ng 87.54, ang buy signal mo na lang mas maganda sa 86 dito sa support level. Kung makakuha ka mas malapit sa 86.37, yan ang kunin mo. So long term natin tinitingnan to si video guys, no? So I hope guys may na-share ako yung idea sa inyo guys regarding sa mga review natin na stock. So abangan nyo guys
mamaya o bukas yung post o upload ko na possible na umakyat by Tuesday hanggang Friday na mga screen. So yung mga screen na stock ang titingnan nyo guys, kung just in case wala pa kayong hawak na stock, gusto nyo maghanap ng stock na saan kayo papasok, abangan nyo lagi yung screen ko na stock. Ayan guys, maraming salamat guys.